So, share ako ulit. Ito. Hello, good evening. Umpisa na po tayo. Thank you for attending our 8:30 p.m. session. So, our topic for tonight is the secret to saving and building your future, taking control of your money. So, may tanong po tayo. Tayo ba ay kinukontrol ang ating pera? Or ang pera na po nagkukontrol sa atin? Diba? So, lahat po ng pag-uusapan natin ngayon, ang topic po natin ay nandito po sa libro na to. So, bago po tayo magsimula, hingin po natin ng presensya ng Panginoon. Tayo po magdasal sa The True Millionaire's Prayer na si Brother Bo Sanchez po ang gumawa nito. So, pwede niyo po akong sabayan magdasal. So, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I don't have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. So pakilala po niyo muna ako sa inyo. Ako po ay si George Haranilla. Dito po sa mission na to, kasama ko po yung pamilya ko, yung andyan po yung asawa ko at yung Unica iha ko. So before po nag-join sa IMG, isa po akong empleyado ng Toyota Motor Philippines. Kami po yung local assembler ng Innova at Vios dito sa Pilipinas. Ang aming planta po ay matagpuan po sa Santa Rosa, Laguna po. Okay. So, 27 years po ako sa company. And then last 2016, July 6, 2016, nag-retire po ako at the age of 55. Kasi po, yun po ang agreement ng union at saka ng aming company. So, kaya po gusto ng union namin na hanggang 55 lang, huwag paabutin ng 60. Kasi po, mahirap naman po na pag edad nyo ng 60, hindi nyo na po ma-enjoy yung buhay nyo. Halimbawa, kung gusto nyo magpunta ng beach, then kung babae kayo nag-retire, magtutupis kayo, tatakbo-takbo kayo sa beach, hindi na ho yung mga lalaki ang maghahabol sa iyo. Plansa na po. Kasi yung plansa po, kulubot po yung balat natin yan. So, kaya ang ginawa ni union namin, hanggang 55 na lang para ma-enjoy po ang beach, mga beach. Ganun. So, tuloy po tayo. Naging license bilang life agent din po ako since 2007 and 2009. Ay, bakit 2 years lang? Kasi po, iba pala ang agent ka sa mga insurance company. Kung kailan ka nakakabenta ng malaki, saka kanila bibigyan ng matataas na output. So parang nahirapan ako kasi na-culture shock ako eh. Nakabenta lang ako ng 1 million. Pagdating ng next month, hiningihan ako ng 2 million. Kaya nangayaw po ako. So nung nangayaw ako, nakita ko rin po itong MLM business. Sinubukan ko rin po siya. Dito po talagang kumita po ako ng milyon. Maganda rin po ang ano ko dito. So alam naman po siguro ng iba kung ano yung MLM business, networking business po yan sa mga Pilipino. Kaya nung hanggang ngayon po nasa MLM business ako pero hindi ko na po siya ginagawa na nagre-recruit. Products na lang po kasi maganda po yung mga products niya. Hindi ko na lang po sasabihin sa inyo kung ano yung kumpanya. Kaya kasi in global po siya. So with this mga experience ko sa trabaho at saka sa mga extra income ko, talaga napakaganda po ng ating income. At lalo na po yung nakatanggap ako ng retirement sa kumpanya. Naku, talagang milyon po. So hindi na mismanage ko po yung pera ko.
At hindi ko po naayos siya. Ay naku, halos maubos yung pera ko na pinag-retirean ko. Kasi wala po akong financial education. So, pasalamat ako, merong IMG na nagtuturo sa akin at natutunan ko po siya kung paano po i-handle yung aking finances. Kaya right now, I am a senior marketing director ng International Marketing Group. Isa na po akong coach, financial educator, investor, speaker of Truly Rich Makers Team. And then, I'm proud po ako na member ng IMG since May 3, 2019. So, ito po yung mga contact details ko po. Andyan po yung Facebook ko, yung email address ko, and then may contact numbers. Kung meron po kayong mga katanungan po after this training, pwede nyo po akong i-message, pwede nyo po padala ng, pwede nyo po i-email, and then text nyo ako or tawagan nyo ako. Ganun po. So, sino ba yung mga tao na talagang nag-influence sa akin o nagdala sa akin sa mission na to? Yan po, si Coach Joey Conde at saka Shirley Conde. Sila pong dalawa ay naging close po kami, nagkakilala po kami dahil po kabats ko po siya sa isang Catholic Family Renewal Community. Kami po ay nagka-close po sa Couples for Christ. So every week po kasi meron po kaming household meeting with the leaders, and then kami, ayan, napakaganda po banding namin. So kaso lang, to cut the story short, yung si Coach Joey po ay nag-abroad. Nagpunta po siya ng Qatar. Din ako po, nalipat din po ako sa Santa Rosa. Dati po kami sa Bikutan, nalipat po ako sa Santa Rosa. So hindi po kami naging active po sa community. And then matagal na kaming walang communication kasi malayo po siya dahil kailangan niya pong magdagdag po ng income dahil lumalaki po kanyang tawag to, yung pamilya niya. So siguro by 2017, nagmi-message na po siya sa akin kasi nandoon sa message niya na tuturuan daw niya ako ng financial literacy. Kaso lang mayabang po ako that time kasi kare-retire ko lang. Dami ko pang pera noon. So, ginagawa ko, sinsun ko lang yung mga messages ni Coach Joey. And then by 2018, medyo naramdaman ko po na pasaid na po yung pera ko kasi dito ko po natutunan po ang lahat ng bisyo. Kasi sabi nga, nung nag-retire ako sa Toyota, sabi nila, you live only once. So, kailangan mong i-enjoy yung buhay mo. Hindi mo dadala yung pera sa hukay. Maling mindset pala yun. So kaya ang ginawa ko noon, natuto ako mag-casino, and then naglalaro ako ng golf. Hindi ko naman kaya yung bayaran pag pumasok ka sa golf. Ang mahal talaga. And then nagpunta kami sa mga beaches sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Ini-enjoy talaga namin buhay sa abroad. So nung 2020 po na nagkaroon po ako ng problema kasi yung kapatid na kuya ko, isang senior citizen na 61 years old na siya. And then, isa din siyang mentally retarded. So, alagain siya. Hindi ko talaga yung IMG, natutukan yung IMG. Kasi nag-member po ako noong 2019 May na matin po ako ng seminar na tulad dito. Sinama ko po yung anak ko. So nung sinama ko yung anak ko, naintindihan po niya yung concept at nakaturo nung aming speaker noon na sa San Mateo Financial Center, si ABC Kiko de Belen. So tama-tama talaga sa akin yung financial literacy, tama-tama sa akin. So nung May 3 talaga, nag-join na ako. Kaso lang hindi ko siya pa natutukan kasi nga doon sa kapatid ko. And then last July 19 po, namatay po yung kapatid ko dahil sa colon cancer, natakbo ko siya sa ospital. So malaki pong gastusin. At doon ko na naramdaman po kung gaano kahalaga pala ang healthcare sa buhay natin. Kaya doon, in-invite ko si Coach Joey na mag-present sa amin, mag-share ng ganitong seminar. Nandyan po yung mga kamag-anak ko, saka yung kamag-anak ng asawa ko na nakikinig po sila. So, yung gabi na yun, na-member ko yung anak ko at saka yung asawa ko at kinuha ko sila ng Kaiser kaagad. Kasi natakot ako na ayaw ko mangyari po sa amin, na nangyari sa kuya ko na
Kung sino yung tao na kailangan mong humingi ng tulong, ay hindi mo sila malapitan. Kaya yun, nag-execute ako at natuloy-tuloy na. So, naging missionaries na po kami sa IMG with my family, sa anak ko. Kaya masabi ko dito sa mag-asawa na to, maraming salamat at benefit nyo kami dito sa IMG. So, tuloy po tayo. Sino ba si IMG? IMG stands for International Marketing Group. We are the one and the biggest, fastest growing financial service in the company in the Philippines. So ano pong ginagawa namin? Kami po ay we assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building proper financial foundation. Meron mo yun? Mayroon na tayong natutunan ngayon sa gabi na to, financial education. Kaso lang, kailangan natin ng financial execution. Okay? So, we have also established partnership with the biggest companies in financial industries. So, ganun po. At ito po yung SEC registration number namin. Pwede niyo po siyang picturean at i-google niyo siya kung talagang legit po yung company namin. So, ang company name po na naka-registered ay International Marketing Group, IMG. Insurance Brokers Corporation. Disclaimer lang po ha. Kami po ay hindi networking company, hindi po kami mutual company, at lalong hindi po kami insurance company. Yun po. So ito po yung official website ng IMG. Pwede nyo po siyang i-check mamaya sa Google. So, ito po yung mga sinasabi ng mga financial services na naka-tie up kay IMG. Meron po kaming healthcare, meron po dyan ng life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied financial services. Yan po yung mga malalaking kumpanya na tie up ni IMG. So what is our mission? Our mission is to help every families to achieve financial freedom. Siyempre, pag tayo po ay nagiging financially na-achieve na natin yung ating finances natin, maayos na siya. Siyempre, sino ba yung una nating tuturuan? Siyempre, ating pamilya. Kaya ito po yung mission ni IMG. There will be no family left behind. Yan, kita nyo naman, kami na po, buong pamilya na kami, naging missionaries dito. And then our vision is to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. Ayan po. Dito po, masishare po namin sa inyo ang mga sekreto po ng mga wealthy people. Bakit sila patuloy na yumayaman? Kasi meron silang alam na hindi natin alam. Tayo na hindi natin alam, patuloy tayo naghihirap. Kaya makinig lang po kayo dito kasi isi-share namin po sa inyo kung paano po. And then our belief is many people today are struggling due to lack of financial education. Di ba? Siguro may mga naririnig kayo na mga nasa labas ay wala, naghahanap po ng opportunity. Yung iba po, kasi po gusto nilang makawala sa baon sa utang. At ang iba po, alam nyo, marami pong mga professionals, yung mga tao na talagang malalaki din ang sweldo. Kaso lang pagdating ng sila nag-retire, they are financially broke. Yung finances nila hindi masyado na naayos. Kaya ito po ang everyone has the right to become wealthy if they have the right information. Kaya po makinig kayo dito kasi itutulong po namin lahat po ng informasyon po para po sa future natin. Okay? So si IMG po, meron po kami global campaign for financial education. Ito po ang sa ngayon nasa 4.1 na po ang mga na-educate o financially literate globally, mga Pilipino po, families. Yan po. So, siyempre massive po ginagawa ni IMG. Meron na po kami mga offices or financial centers sa iba't ibang parte ng mundo, lalo po dito sa atin sa Pilipinas. Marami na po tayo kaya talagang mabilis po ang financial education ng ginawa ni IMG. So with this book, dito po natin matutunan lahat po. Ituturo po dito sa libro na to ang mga sikreto, mga concepts po. So sabi nga dati ni Lolo Ernie Baron, nung sa ABS-CBN pa siya, nung buhay pa siya, sabi niya lagi, binabanggit niya, knowledge is power.
Wala siyang karugtong eh. So kaya yung mga tao, maraming knowledge. Pero meron pala karugtong yun. But applied knowledge is more powerful. Di ba? Kailangan pala i-apply natin. So with this book, merong alam niyo, merong dalawang influential na tao na tumulong po na mabuo po itong libro na to. Ito po siya, si Suan Nguyen. Isa po isang executive vice chairman ng World System Builder at World Financial Group sa USA. So sabi niya, we need to change, but we need to understand first. Di ba? Dapat intindihin natin agad. So sabi niya, this book is helpful to people, for people who want to move from financial insecurity to financial security. Siyempre, kailangan nyo natin na maging secure na tayo in the future. It is the first step toward a better financial future and possibility becoming financially independent. Diba? So, ang pangalawa pong tao na talagang isa po siya nagbuo ng libro na ito po siya, si Brother Bo Sanchez. Isa po siyang author, entrepreneur, Catholic, lay preacher, and minister. Sabi po niya, this book will upgrade your financial life. Ito po yun. Sabi niya, friends, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, sabi niya, namnamin niyo, and share it with people who need a financial revolution in their life. Diba? Kaya napakaganda po sa kanilang dalawa na na-share nila dito. Ngayon po, ito po si Miss Corina Sanchez Rojas, proud IMG member siya. Siya na po ang aming financial literacy advocate. Meron po siyang sariling office po sa Cubao. Nagtuturo, nag-educate na rin po siya sa mga artista, sa mga influencer, mga influencer tao, mga malalaking tao. Siya na po nag-educate doon. Then, saan po natin masusundan o saan po natin mapapanood si IMG? Kasi po, ito pong tatlong tao na to po, they are world-renowned financial educators. Sila po yung tatlong may-ari ng company, ng IMG. Si Sir Joen de las Piñas, si Sir Noel Arandilla, si Sir Bart Borja. Dati po, meron po kang regular segment po ang IMG po sa ABS-CBN, yung Kape at Salita. Kaso lang nagsarado, so nawala po siya. And then meron na kaming YouTube channel, official YouTube channel. Dito po masusundan natin yung mga videos ng IMG, lahat po tinutuno na dito, nandito sa YouTube. So pwede po niyo i-like, mag-comments kayo, and then mag-subscribe. And meron din po kaming Facebook official page, pwede niyo po siya i-like. Doon po nakapost po mga activities po din ng IMG. Then meron po kami regular segment din ng Your Money Matters na hosted by Risa Singson Kauping sa YouTube po. Official channel ng YouTube. Every Wednesday po, 8 p.m. pwede po kayong umatin po. Libre po sa lahat to, kahit hindi member po. So, ngayon po, pag-uusapan po natin ang current situation ng mga Pilipino workers sa Pilipinas. Okay? Kasi po, tayo po ay talagang iminulat po natin sa ating mga magulang na tayo po ay maging empleyado. Kasi ang mindsetting po ng mga magulang natin, nung maliliit pa tayo, ang sabi, anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo, makakuha ka ng magandang trabaho. Nangyayari din, di ba? Pero mali ba wala namang mali doon sa turo ng mga magulang natin. Kaso lang, ang doon, naging empleyado tayo. Unlike sa mindsetting ng mga Chinese, anak, aral ka buti kasi pag ikaw graduate, ikaw hawak ating negosyo. Hayaan mo na lang yung mga Pilipino kasi matagaling yan sila. Matatalino, masisipag, madiskarte. So, gawin natin sila empleyado. Ganun nangyari sa atin ngayon. Ito, empleyado tayo, kayod tayo, minsan double job pa para lang masustain po yung ating mga financial needs. Kaya pagdating po ng sweldo, ito po, yung pera po na natanggap natin, parang lang po, dumudulas lang po sa kamay natin. Bakit? Kasi ito, una kagad ang ating priority. Yung bills, yung kuryente, tubig, yan. Bayaran ng eskwelahan. Yan po. And then, responsibilities natin. Pagkain, di ba? Yung damit, bayaran sa
Upa, kung nag-uupa ka ng bahay, ganyan po. Tapos dagdagan pa nito, yung mga big sale. Alam nyo ba, siguro dami makarelate dyan. Yung 9-9, 10-10, 11-11, malapit na rin 12-12. So, at saka yung mga big sale ng mga malalaking malls. So, diyan po na-attract ang mga Pilipino. Akala nila nakakatipid sila. Eh, hindi pala. Nahuhubos pala yung bodega nila. Kaya ganito ang mangyayari. Butas ang bulsa, no savings, walang investment. So, paano po mag-survive ang Pilipino worker ngayon? Meron po silang sandalan. Ito po, mangungutang, gamit po yung card. Yan, para mag-survive sa 30. Yun na po yung ginagawa. And then, trabaho ulit, sweldo. Kaya, paikot-ikot lang siya. Ang tawag po yun is rat race. So, suddenly, hindi natin napapansin at tayo pala ay tumatanda na. Pagtingin natin, maliit lang po yung savings natin pag-retire natin. Ayun po. So, ito po nakakagising talaga. Sabi nga, ang financial independence daw is not a dream. It is a priority. Bakit po? Kasi ang pag-control pala ng ating future ay hindi po yung ating employer. Lalo na hindi po ang ating gobyerno. Tayo po sa sarili natin. Tayo po ang magganda para sa ating kinabukasan. Kaya we need to build our future. Okay? So why do we need financial literacy? Kasi po there are challenges po sa ating future. Sabi nga dito, a large number of Filipinos will face increasing challenges in 4 major areas. Ito na po, i-share ko sa inyo. Yung una pong challenging future, uncertain labor market. Nangyayari na po sa atin to. Tulad dito, example lang, ako sa Toyota ako nagtrabaho, kaya po nilagay ko dyan, kotse. Kasi nung araw na bikutan kami, yung top coat po, 5 station po siya. Bawat station po, 3 to 4 na tao po ang nagpipintura doon. So, ayan po, pag nagpipintura sila, nandito lang po sa gilid yung mga color ng mga may kulay ng mga spray gun. Pag nakita nila yung kung ano yung code, kunin nila sa spray nila ganyan. So it will take 28 minutes ang isang unit na dadaan sa isang kwan. Ngayon paglipat namin sa Santa Rosa, ngayon po robotics na po ang ginawa ni Toyota. So sa isang station po, dalawang robot, merong isang robot ganyan. So alam niyo po kung ilang minutes na po ang bawat station ngayon. Tumatakbo na lang siya ng 3 minutes to 5 minutes. Ang dating 28 to 30 minutes, na shorten na po. Kaya mabilis po yung production. Yun po. And then, ito din, mga ibang mga malalaking kumpanya, ngayon ay aalisa na sa Pilipinas. Bakit? Napakamahal po ang ating mga kuryente, tubig, yan. Sweldo ng tao, dagdagan pa ng mga nagwiwilga. Ayan po, talagang laking problema po ng mga international na mga company. So lilipat sila sa Thailand, sa Vietnam, China, or sa iba-ibang mga mura na pwedeng. Kaya ano nangyari sa mga Filipino workers dito, mga empleyado dito, mag-abroad. Kaya karamihan ng mga Pilipino ay nag-abroad kasi naghahanap ng trabaho doon sa ibang bansa. Yun po. And then ito po yung number 2 po na challenging sa future. Low savings at high debts. Talagang ito nakaka-alarma talaga. Kasi based on senior citizen survey ng Philippine Statistics Administration, sa mga nag-retire ng 60 years old daw, 40% umaasa sa anak. Yan. And then 30% forced to continue working. Di ba may nakikita kayo sa kalsada ng mga matatanda, nagdadrive sa bus, matatanda na. Yung mga iba nga, taxi driver, matatanda na. Yung mga nagtutulak ng kariton, ang tatanda na, titinda ng mga boko o ano. Nakikita nyo. Kasi po, ang buhay po patuloy. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung responsibilidad nila. Yung pagkain, kung meron silang mga anak pa pinag-aaral nila. So, di sila pwedeng tumigil. Kahit matanda na sila, lahat sila mamamatay, kailangan nilang kumain. Kaya kayod po sila, kailangan lang kumayod. Yun po. And then, ito po napakasakit po. 20% po abandoned by the families. Siguro mayroon kayo nakakilala na
10 anak, pinag-aral ng mga magulang, naging professional lahat. Tapos nung naging professional, marami na silang maganda yung kita, maganda yung trabaho, hindi na po nila naaalagaan yung magulang nila. So ano pong ginagawa nila? Dinadala po nila sa home for the aged, iniiwan nila, binabayaran na lang nila po yung institution na yun para maalagaan yung magulang nila. Ang sakit, di ba? Kaya-kaya ng mga magulang na alagaan yung 10 anak. Pagdating ng araw, hindi pala kaya nila alagaan ng 10 anak yung mga magulang nila. Di ba? Gusto niyo bang ganun nangyari? And then, 8% lang ang naghahantay ng pension sa SSS at saka sa GSIS. Yun. And then, 2% ang financial independent. Yung ba yung talagang gustong mag-abroad, gustong bumili ng sakyan, yan po sila yung mga tao na yun. Kasi pinaghandaan po nila ang future nila. So, with the help of the financial literacy ni IMG, baka mabaliktad na yan by the year 2030. Maging 40% na po yung financially independent, maging 2% na lang po yung yung umaasa sa anak kasi marami po natuturuan na. Di ba maganda yun? Di ba? Paki-chat naman diyan kung maganda siya. Pag ganun po mangyayari, makita ko lang sa chat kung nandyan pa kayo. At gusto ko, baka mamaya tulog na po yung mga kausap ko. Ito po, tuloy tayo. This possesses a major impact on retirement. Di ba? And then some are forced to work diyan. Hanggang 70 years old, tuloy sila magtatrabaho. Yan. Ito po yung challenging future for that. Number 3, high cost of education. Siguro, alam nyo ba kung magkano ang ihahanda natin pagdating ng magpaaral tayo sa college ng mga anak natin. So, ito, base lang to sa estimated ng 2017. Ang 4-year course ng private schools ay 1 million. Tapos, ang public school is 400,000. Thankful tayo kay meron tayong presidente na nagkaroon siya ng programa na libre po ang edukasyon ng public. So nakakatulong po sa atin. Mga magulang na hindi po makapagpadala ng mga anak nila sa colleges. So paano naman kung pagpalit na ng administrasyon, baka mabago na naman yung mangyayari. Baka hindi na libre. So pag hindi natin pinagandaan, sino po magsasuffer? Di ba yung mga new generation, kawawa sila, hindi silang makapag-aral. And then, ito po yung pang-apat po na increasing cost of living. Ito po, bakit? Sa dami po mga Pilipino ngayon, mahirap talaga makasave ng pera because of inflation. Siguro may mga nakarelate dito kung ano yung inflation. So sad part na major of mga arises is emergency repair, illness, tuition. Dami po yung mga emergency na takbo sa hospital, ganyan. So walang masyadong naipon. Anong gagawin? So, yan. Meron pong sakit. So, ang ano po natin, question po natin ay mangungutang na lang. Di ba? Patuloy po tayo. Ito. Sino po nakaka-relate dito sa mga parents na nandito ngayon, na naabutan po to, mga siguro, mga circa 80s to or 90s, na yung basket ay sa halagang 2,000, punong-puno po siya. Di ba? So, because inflation po, ito po ang nangyari. Ayan. Ayan, 2,000 po. Wala na pong halos walang laman yung walang lang laman yung basket. Di ba? Yan po ang inflation. So, decreases your money's purchasing power. Wala nang anong tawag to, yung ating pera, wala nang halaga. Okay? So, the good news, di ba? Financial literacy ngayon. Ito pong ginagawa natin. We can face all those challenges. Meron po tayong pag-asa. There's a hope. Di ba? So, sabi po ng isang author at isang American businessman na si Robert Kiyosaki, doon sa book niya na Rich Dad and Poor Dad, sabi niya po, if you want to be rich, you need to be financially literate. Okay? So, ito po ngayon, ang i-share namin sa inyo, ang 4 po na financial concepts na
mga sekreto po ng mga mayayaman. I-share namin po sa inyo. Focus na po tayo dito. Tinignan po tayo. So ito po siya, 4 na concepts. Yung X-curve, building solid financial foundation. Be God first and yourself, and then the power of compounding interest. So let's start with the X-curve po. Ang X-curve, ayan po, meron po tayong nakikita na dalawang line na nag-cross. Isang blue line at saka isang red line. Itong blue line po ay ito po yung money line. Yan po yung increasing your money. And then this is a responsibility line. Ito po yung decreasing responsibilities. Kasi po pag bata po tayo, siyempre wala po tayong savings. Nag-umpisa pa lang tayo eh. Lalo pa yung bago tayong asawa, siyempre mababa pa yung savings natin. Tapos meron tayong malaking responsibilidad agad. Diba? Para pag tayo tumanda, meron tayong big savings. Tapos meron na financial goals. And then, yung responsibilidad natin, dapat hindi na lang or halos wala na. Kasi pag tayo po ay nag-umpisa pa lang ng pamilya, nagbubuo pa lang ng pamilya, ito po yung mga responsibilidad natin. Diba? Food, clothing, education, shelter, health, at saka yan po yung ating mga responsibilidad. Saan po natin po siya? Saan natin kukunin po na para ano natin po responsibilidad natin dito po sa ating active income sa pagiging empleyado natin. So we will work hard for the money. Then, pag tayo tumanda, siyempre, sana pa tayo kakuha ng ating income. So dito po sa passive income. Money working hard for you. Diba? Kasi yung responsibilidad patuloy ang buhay. Kailangan natin kumain, kailangan natin bumili ng damit, shelter kung nag-umuupa pa tayo, saka kailangan walang tayong utang. Diba? So sa buhay natin, isa na, yung health pa pala kailangan. Then, sa buhay natin, meron pong 2 letter po sa gitna, yung F, yung life. So sabi dito, what if we die too soon? Problema ba yun? Uy, laking problema amin. Ang pangalawa po, what if we live too long? Malaki din ba problema yan? Napakalaki din problema siya. So, kaya pag tayo ma-die too soon, dapat i-protect po natin yung pamilya natin. Dapat meron tayong instant money na iwan sa kanila, may life insurance tayo, at merong income replacement na kahit wala na tayo, patuloy din silang mabubuhay. Okay? Then, ito po, what live too long. So, we will protect with yourself, investments, living on interest, at saka may long-term healthcare. Diba? Yun po yung one. Pwede nyo po siyang picturean para reference nyo po sa future. So, punta po tayo sa pangalawa pong concept. So, building solid financial foundation. Yung building solid financial foundation po, para po siyang nagbuo ka ng financial house mo. So, siyempre, pag nagtayo ka ng bahay mo, saan po pa tayo magsisimula? Di ba? Sa ground? Sa foundation? Ganyan po, maggawa ng bahay. Wala naman po siguro nagtayo ng bahay na nagsimula sa bubong. So, kailangan galing sa baba, pataas. So, ito po siya. Yan po. So, yun po yung pinaka-foundation ng financial house natin. Healthcare. So, kailangan mayroon kang long-term, short-term. Kasi, bakit kailangan natin? Ang kasabihan, the greatest wealth is your health. Diba? So, dito po, paghandaan po natin ng mga almost 100,000 a year. Then, next po na black is income protection or life insurance. Diba? Dapat po protektado tayo. Paano po siya i-compute? So, yung annual income mo, times 10. So, halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000, times 12 po is equals to 240,000. Times 10 mo siya. Dapat ihanda mo sa ikaw ay 2.4 million. Yung pangatlong block po ay debt management. Yan po. Alam niyo po ba ang debt management? Ito po yung anay ng ating kapirahan. Pag meron kang utang po, hindi ka talaga
prepare para sa future mo. Kasi dito po napupunta po yung pinaghihirapan pera. So dapat dito alisin mo yung mga bad debts. Meron pong good debts. Yung ba yung umutang ka pero ginamit mo sa negosyo, kumikita. Yan po yung good debts. Pero yung bad debts talaga yung bili ka lang sa luho mo, inggit ka lang sa kapitbahay mo, kasi nakita mo sa kapitbahay mo, may 55 inches na TV. So, utang ka kagad sa credit card, ayun, baon. Kaya dapat dito, ay, alisin mo yung utak mo para maganda po ang future natin. And then the next is emergency fund. Alam niyo po, dito ko lang po sa ING ito naintindihan at naunawaan at natutunan kung ano yung emergency fund. Kasi po tayo mga Pilipino, di ba? Alapitin talaga tayo sa emergency. Lagi po, mayroon pong nagkakasakit, tinatakbo sa ospital, mayroon pong nasunugan, ganyan. Talagang malapit sa emergency. Ang problema po, wala tayong fund. Di ba? Lagi tayong nagkakaroon ng emergency, pero walang fund. Di ba? Sabi nga dito, dapat pala, yung 3 to 6 months ng total expense mo, times mo sa 3 to 6 months, kung 20,000 yan, so dapat 60,000 to 120,000 or more. Maghanda ka ng 6,000 to 80,000, ganyan. Pwede na siya para makasurvive ka. Tulad na nangyari ngayon sa pandemic. Diba? Kung wala kang emergency fund, ayuda po ang asahan. Diba? So dito na po tayo sa tok-tok ng ating bahay. Ito po yung investment. Yan. Kasi sa investment, dapat bakit tayo nag-invest? Kasi mayroon tayong goals. Ano po mga goals natin? Retirement fund, college education ng anak natin, dream house, dream car, lalo na po yung dream vacation, family vacation natin, di ba? So pag ganito, dapat ihanda natin dito ay mga 3 million to 5 million. Yan. Sa future natin. Ngayon po, meron po ako, ito po ay ang order of priorities. We must build from ground to up. Okay? So, meron na po dito yung mga tao na may investment na meron pong income protection. So, congratulations po sa inyo. Iaayos na po natin yung priorities. Okay? So, meron po akong dalawang picture na ipakita sa inyo. Saan po kayo ngayon dito? Sa kaliwa o sa kanan? Sa kaliwa po ay malaki po ang investment. Walang emergency fund. Ang laki ng utang. Walang income protection. Walang healthcare. Isa lang sa pamilya nagkaroon ng sakit. O ikaw mismo. Walang healthcare. Tumba yan. Tuwad yung bahay niyan. So tingnan niyo sa kanan. Kahit may bagyo, kahit na merong nangyaring hindi masama, emergencies, maganda yung condition niya. Diba? So, paki-chat naman sa inyo dyan, no? Kung saan kayo, sa A ba o sa B? Paki-ano naman para makita ko naman yung nandyan pa po kayo. Kasi po, sabi dito, avoid building weak financial foundation and always build a strong financial foundation. Okay? So, choosing the right healthcare. Po, dito po tayo sa healthcare natin, ha? Usapan natin. Sabi po, tatlo po daw pala ang klase ang healthcare. Meron po short-term healthcare, senior care, at saka long-term healthcare. Lahat po yan, ay parehapos lang HMO. Yan. Sila ay puro parehapos lang HMO. Nagkakaiba lang po sila kasi ang short-term healthcare ay HMO na pinoprovide po ng mga company. Not guaranteed po for renewal. Bakit po hindi siya guaranteed? Company naman ang nag-provide. Kasi po, pag kayo po na-diagnose ng cancer, kayo po ay na-stroke, hindi na po kayo productive na empleyado. Siyempre, babayaran na po kayo ni company. So, kasi ang HMO po sa company ay corporate account. Hindi po nakapangalan sa inyo. So, pag umalis kayo sa company, hindi na po kayo i-renew. Diba? Ganun din po si senior care. HMO din siya. Kaso lang, pag lampas niya ng 60 years old, hindi na po siya marirenew. Ganun. Unlike po dito sa long-term healthcare, na HMO din siya, kaso lang meron siyang health savings account. Napakaganda po. Tapos fixed ang premium niya, ang premium program niya,
Usually 7 years siya binabayaran. Then which matures in 20 years. It comes with 4-way insurance coverage together with a long-term healthcare plan. Renewal is guaranteed. An all unused health fund accumulates with interest. It may cover beyond age 60, kahit na po 78 ka na, meron ka pang long-term healthcare growth, di ba? So, why we need long-term healthcare? Alam niyo po, medical cost doubles every 5 to 7 years because of inflation. Yan. Then, a lot of sick people die not because there's no medicine, but because lack of money. Dami po nangyayari dito. Tulad ng halimbawa ay may nararamdaman ng sakit, namilipit na po sa sakit. Ang sabi ng anak, tatay, dalhin kita sa ospital. Anong sagot ng tatay? Dahil walang pera. Anak, wag na lang. Kasi kaya ko naman. Kasi alam ng tatay na magpa-check up ka, may bayad. May laboratories pa, may bayad. Paano kung na-admit pa? Diba? Hindi yung mga gamot. Yun ang inaalala ng tatay. Kaya karamihan ng Pilipino, hindi yung walang panggamot o walang doktor na magaling na magamot. Wala lang pera. Kaya karamihan na mamatay. So a majority of Filipinos does not save money for the future healthcare needs. Di ba? Pag iba tao, masiran mo ng nakumuha kayo ng healthcare nyo. Ay, hindi ko kailangan yan. Malakas pa ako, bata pa ako. So, gastos lang yan. Di ba? Yun yung mga maririnig mo sa mga karamihan ng Pilipino. So, sad to say, pag mayroong medical crisis, kawawa. Then, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Diba? Pag kayo po ay nag-resign o nag-retire o lumipat, yung HMO na bigay sa inyo, iwan yun. Hindi po kasi ang may-ari ng company. Diba? So, no traditional healthcare company covers ages 61 and up. Hanggang 60 lang po. Siguro merong mga iba hanggang 65 pero talagang di na sila lalaban kasi malaking gastos, maraming sakit na po yan. Kaya umaayaw na yung mga health insurance na iba. And then, most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. Diba? Hawawa. Yung iba, pag nagkasakit, hindi na lang ng tulong sa mga anak. O hindi, kung hindi, yung mga ari-arian, bibenta kagad ng palugi. Kasi nga emergency. So, mangungutang ng pera. Yun. And then, majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Okay? So, ito po yung long-term care plan natin. Something that you have to get yourself when your retirement years, 61 and beyond. So, pag tayo po nakapaghanda, ganito po yung kasaya. Kasi meron na tayo nakahandang long-term healthcare. Diba? So, final test for a good healthcare. Dapat po meron siyang short-term healthcare na pwede mo natin gamitin kagad. Di ba? Meron din siyang long-term healthcare na pwede natin gamitin later pag tayo tumanda. Then meron siyang life insurance, death benefits. Yan. And then, ito po pinakamaganda. Meron saving and investment. Yung pera mo lumalago. Yung hinuhulog mo in 7 years, lumalago po siya. That's why it must have all the 4 cornerstones. Kaiser 3-in-1. Okay? So, ito po yung sekreto ng mga mayaman, healthcare. So, dito po nakikita niyo po si Shara Cunita. Siya po ang ambassadress po ng Kaiser. So, ito po, meron po kami separate na training dito. Pag kayo po ay member na, dito po maatinan niyo siya, maintindihan niyo po kung ano siya, ang Kaiser. So, ganito po, yan. Meron kami separate training dito. Ipapaliwanag po to sa training ng Kaiser. Yan. So, ito po yung mga eligibility age niya. Kung halimbawa, 14 to 40 years old ka, ito po yung mga pwede mong bayaran. Kay 45, then 41 to 50. Ayan po. Pwede po nyo siyang screenshot para po reference nyo po para hindi magtanong kayo sa coach na yung nag-invite sa inyo, papaliwanag niya sa inyo yan. Then mag-edad kayo ng 51 to 60, yan po ang mga
pwede po bayaran nyo. Pwede nyo pong taasan po yung premium, nasa inyo po yun, basta kaya. Pero kami po ay nag-suggest po sa mga kasamahan namin o mga clients namin o mga gusto kumuha ng Kaiser ng annual po. Bakit? Kasi po unang-una po nakakasave po kayo ng 2 months. So malaki po bagay yun. Pangalawa, in case na pwede na po siya magamit na magpa-check up or ma-hospital ka na, ma-check up na, magamit na po siya sa hospitalization pag naka-annual na po kayo compare sa monthly. Yan po. So tuloy po tayo. Tingnan niyo po ang first level of investment, si Kaiser. Yan po, tatlo na po yung na punuan niya. Diba? 2 na lang po doon sa financial house natin. Ang kailangan natin ayusin. Yan po, ituturo natin yan dito mamaya. So, may tanong po ako dito sa 2 picture. Si A and B. Ang tanong ko po, sino po dito ang gusto sa A? Sino pong patsat naman kung sino yung gusto sa B. Kasi po sa A, maganda po siya kasi madali kang gumaling unang-una. Bakit? Kasi bibigyan ka ng ospital ng mga espesyalistang doktor, magaling na doktor na mag-aasikaso sa iyo. Pangalawa, maraming magbibisita sa iyo dito. Di ba? And then, may TV, mayroong refrigerator, ganyan. May telepono pag in case of emergency, makakatawag ka kagad. So, unlike dito sa B, ito po, mga umaasa po sa mga government agencies tulad ng PCSO, PhilHealth, mga tulong ni Governor, ni Congressman, excuse me, ni Mayor, yan po. Kaya ganyan po, nasa hallway lang. Ang napakahirap pa dito, ang nag-iikot mga doktor dito, alam niyo po ba, karamihan po ay yung mga estudyante pa lang, yung mga interns. Hindi ho talaga yung mga doktor talaga na espesyalista. So kung ikaw may sakit dyan na sipon lang or lagnat, so pag ganyan ang sitwasyon mo, pag uwi mo sa bahay, meron ka ng COVID. Diba? So ito po, invest for your long-term healthcare while you are still young. Okay? So, tuloy po tayo. Andito na po tayo sa pangalawa po. Understanding the purpose of insurance. So, income protection, life insurance. Yan po. So, ngayon po, nasa trabaho tayo, yung pamilya natin nasa luxury po sila, nasa comfort zone. So, dapat natin sila bigyan ng proteksyon. Di ba? Kasi pag hindi na sila bigyan proteksyon, ganyan po mangyayari. Di ba? Balik sila sa poverty. So, dapat meron tayong insurance at saka healthcare. No? Then, sabi nga dito, whether you get an insurance or not, someone will pay during sickness, accident, death. The question is who? Sino? Yung insurance company ba or yung family mo? Di ba? Okay? So, you need life insurance, see, to protect your family if you die too soon, to replace your income, to finance your children's education, to pay estate tax, as instant money for your money, and then to pay off your debts. So if you love your family, get yourself protected. Sir, sandali lang po yun ha, yung mga nagre-resign, mamaya po sa pagkatapos po ng yung itong seminar po. Okay, thank you. Ito po yung insurance company na kataya po ni ING. Meron din po kami separate na training dito. Pag member na kayo, para maunawaan doon, napakaganda po itong insurance company na to. Dahil napakamura, affordable po ng Pilipino. So sabi nga ni Mr. Rex Mendoza, President and CEO of Rumbles Financials, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Diba? So ngayon po, nandito na po tayo sa pangatlo pong block, yung debt management. So managing debts effectively. Kasi dapat pala mga mindset natin, baguhin natin. Yan po, sabi nga dito, debt won't solve money problems. Ha? Yung pangungutang, hindi pala nakakatulong sa atin yan. Yan po ay nagdadagdag ng utang, sakit ng ulo. Jobs are not permanent.
Tingnan nyo, dami pong nawawala ng trabaho ngayon because of pandemic, di ba? Oh, siguro balitaan niyo po yung yung Philippine Airlines. Meron na po siyang tinatawag na bankruptcy. So kawawa yung mga empleyado. Sigurado hindi mababayaran yun. Yun. Pangatlo po, do not spend money not yet earned. Dito po sana yung mga Pilipino. Malayo pa yung bonus. Nakasangla na po. Ito po pang-apat, saving money is not saving for disasters. Karamihan po ito ugali ng Pilipino. Ay, hindi ayaw ko mag-ipon kasi baka may mangyayari, mamamatay o magkasakit sa pamilya. Diba? Ibahin natin po yung mindsetting natin. Mali po yun. Ito po, there is no one time, big time luck. Yung mga umaasa po sa luto, tataya ng luto, baka tatamaan. Baka siguro mauna pa yung tamaan tayo ng kidlat kaysa luto. Okay? Dito po ang tips ng ng aming coach dito, si Engineer Vince and Philly Santiago. Meron po silang libro po na available po sa aming office. So dito po tinuturo nila increase cash flow, reduce expense, or increase income. And then don't get into more debt. Iwasan po mangutang, below your means, live simply. Diba? Then change habit of spending, of habit of savings. Okay? So make at least all debts and pay off the high interest and low balance. Consider liquidating non-income assets. Yung mga gamit natin, nabili natin na hindi naman natin nagagamit, pwede natin ibenta yun para dagdag pambayad sa utang. Okay? So get a coach to guide you. Yung mga nag-invite sa inyo, pwede nyo pong lapitan yan after ng training ito. Doon po kayo magtanong sa kanila. Tuturuan nila po kayo. So, dito na po tayo sa emergency fund. Kasi po, dapat pinaghandaan po natin to, yung emergency na to. Kasi marami po tayong mga potential emergency sa scenarios na nangyayari sa atin. Diba, namin nangyayari ngayon, nawawalan ng trabaho, major home repairs, yung mga nasirang sasakyan, minsan mga pamilya natin nagkaroon ng tatakbo sa ospital, diba? Kailangan ng pera din yun. So, yung mga nasirang gamit, cellphone, TV, repairs. Then, siyempre, meron din tayo mga kasamahan na may mga naalagaan ng mga matatanda. So, you need emergency po para sa kanilang i-sustain nila po yung pangailangan ng matanda. Okay? So, having emergency funds, about 3 to 6 months of your total expense will free you from financial stress. Start by saving at least 1,000 pesos a day. Okay? Experience na. So, be God first and yourself. Ito na po tayo. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Sabi po ni Warren Buffett po. So, ito po yon. So, 100% ng kinikita natin, dapat pala 10% po ibalik natin sa Diyos kasi lahat ng kinikita natin galing po sa taas yan. So, 20% i-save natin, sahuran natin sarili natin. Huwag natin pong gastusin yan or pambili ng Shopee. So, dito 70% pagkasahin po natin. Dito natin pagkasahin ng gastos natin. So, ito po yung tinatawag na prosperity abundance formula. 10, 20, 70, pwede nyo po siyang i-screenshot para po reference nyo po. So, understand where your money goes, know your big leaks or liabilities. Assets are anything you buy or have that puts your money, money in your pocket, sabi po ni Robert Kiyosaki. So ito, yan, mga bagay na yan. Pag hindi po natin ginagamit sa maayos yan, ginagamit na natin sa pang TikTok, sa pang ano. So, liabilities po yan. Ito po yung ganyan, yung mga jewelries. Pag isasabit sa katawan lang natin yan, liabilities yan. Pero pag naibenta natin ng mahal yan, kaysa doon sa binili natin siya, assets yan. Itong sasakyan dapat na magagamit po siya sa mga online deliveries, ganyan. Ganun din yung condo unit natin, pwede natin isama sa anong tawag to? Yung paparentahan natin weekly. Yan. Kaya sabi to, bawas yabang para iwas utang. So ito po yung mga paraan po na para ma-invest tayo consistently in long term. So invest consistently, money converging yan.
ano na lang po nyo, screenshot nyo po para makita nyo po siya kung paano. So, ito po, last na po tayo sa investment na tayo. Then, ito, the power of compounding interest. Ito pong the rule of 72, simplified po ni Albert Einstein. 72 is constant number over interest divided by interest. So, dito makikita po number of years to double your money. Yun. So, dito po, halimbawa, si A, nakakita siya ng investment vehicle na nagbigay ng 4%. So, i-divide mo sa 72, 18 years. So, every 18 years, nagdudoble pera. Yan. Ayan po, 29 years old siya. After 18 years, yan. After 18 years, naging 400,000 po yung pera niya. Si B po, nakakita po siya ng investment vehicle na nagbigay ng 8%. So, i-divide po sa 72. So, 9 years. Every 9 years po, parehas po sila ng edad. Nag-invest ng 100,000. Yan po ang kinita ng pera niya. So, si C naman, may nakita siya ng mas malaki. 12%. Mutual funds po. Example, dito sa 8% po, yung M2 ng Pag-ibig. Andi sa 4% po, yan po yung time deposit ng bangko. So, parehas po, 29 years old, naglagay po siya ng 100,000. Ayan po, ang kinita po ng pera ay 6.4 million. Kung may pera ka dito sa bangko, si bangko po hindi po nilalagay yan sa vault. Ini-invest po nila doon sa 12%. So, may mali pa si bangko, bibigyan ka ng 400,000, siya kumita ng 6 million. Wala po, kasi meron po kayong kontrata na pinipirmahan. Wala pong mali doon. Kaya po, ito po nangyari. Ayan. Ang laki po kinita ni bangko. So, dapat pala, hindi po sinisave ang pera sa bangko. Hindi po tayo against sa bangko, ha? Kasi ang pera may pera din kami para sa emergency fund sa bangko. So, we need to grow it, palaguin natin. Kaya sabi na financial ignorance is expensive. Okay? So, now that we know the concepts of investing, where to get the money to invest, next step is what ask yourself your question. Ask yourself the question, why? Bakit nandito kayo? Ano po yung purpose? What is your big why? Okay? Kasi po, may invest with purpose. Yung future healthcare natin, retirement funds, education ng mga anak, dream house, dream car, dream vacation. Okay? So dito na po tayo sa investment po, sa growing wealth through stock investments. Kasi po, if you love yourself, you need to be invested. Okay? Understanding of stock market, just like riding a bus. Parang ganito. Pag kayo po ay direct po na nag-invest po sa stock market, kayo po yung nagmo-monitor, kayo po bumibili, kayo po nagbebenta ng stocks nyo. Unlike sa indirect mutual funds, para kayong pasahero na mayroong driver, mayroong fund manager na nag-monitor. So relax lang kayo, hindi kayo stress. Okay? So parang ganito, investor tayo, lahat ng pera natin ipunin ni fund manager. And then yung si fund manager, ibibili nyo ng securities sa mga companies na top performing companies. And then magkakaroon po siya ng returns, ng kita, ibabalik po sa investor, then iikot na po niya. Ganun po. Kasi professionally managed po ang dito sa mutual funds. And then very liquid po. So kung pera nyo nakakumita ng 1 million, pwede po siya yung i-redeem 1 million po, wala pong bawas. And then diversified po, na hati-hati po sa mga company. And then low minimum investment requirement. Kahit po 1,000 pesos po, pwede na kayo mag-start dito. And then a low of 500 pesos ang top up na pwede idagdag nyo every month. Yan. So very transparent. Meron po tayong portal. Makikita nyo po yung takbo po ng inyong investment. May strong track records kasi kilala po siya sa stock exchange. And then safe and secure. And then gains are tax exempt. Wala pong tax. Okay? So ito po yung mga sample ng mga top 10 holdings po. Yan. So, biro mo, imagine si GSIS saka si SSS, nag-invest po sa mutual funds para po sa lumago po yung pera natin, pero hindi natin alam. Pag kumita yung pera natin sa mutual funds,
ang dividend, hindi po bibigyan tayo. Hindi tayo bibigyan nila ng dividend. Anong gagawin? Pag-retire natin sa kanila, ibibigay yung pangako natin na retirement amount. So, ganun po. Ito po, sample lang po ng mutual funds po na long term. Kaya po, hinayaan na po nila yung pera nila ilang years. Kaya lumago. So, ito po yung Ramper Financials, yung kapartner ni IMG po sa mutual funds. Dito po tayo nag-invest ng ating mutual funds, hindi po kay IMG. Dito po kay Ramper Financials. Ito po yung mga company po niya, hawak po ni Ramper Financials po. Nandyan po si BDO PhilEquity, BPI Pelham Life Asset Management, si Soldivo Funds, si Atram, and then RCBC Sun Life Asset Management, Metrobank FAMI. Yan po. Yan po, empowering Filipinos to financial education. Financial education, learn the secrets, di ba? Yun po, tinuturo namin na sa inyo. Build a solid financial foundation. Save and build for your future. Then meron po din kaming business opportunity dito to increase your cash flows. So, empowering people, transforming lives. Ito po sila, mga tao po, any walk of lives po, naging member po ni IMG at na gumanda po yung buhay nila. Ito po, dati pong high school graduate lang po sila, si Sir Malvin and Ma'am Martin Llano, Greg Sumilhig po, isa pong janitor, si construction worker po, si Jared Lungoban. Meron din po kami mga professional, si Engineer Vince and Philly Santiago, Dr. Jaime Lorenzo, isa po siyang medical doctor. And then po, illegal po ang ating company, meron po kami attorney na member, si Attorney Glory Joy Katan, lawyer. So pag illegal po, pwede kaming kasuhan niya. Okay? So, ngayon po, meron po ako ipapanood sa inyo na mga top benefits po ni IMG. The International Marketing Group, a global financial education enterprise, strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits offered exclusively to its growing list of members. Free exclusive financial education through the financial ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Free exclusive financial e-workbook, the Financial Foundation Educational Program. Make money work for you through financial e-workshops. Increase your cash flow and debt management. Learn to build a strong financial foundation, proper protection. Know how to build your wealth and gathered assets. Get to know your plans for retirement and wealth preservation, and learn to build your business in the financial industry. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive course fee discount for the Associate Financial Planner Certification Program in partnership with Registered Financial Planner. Reap tons of free gifts from IMG's partner companies. Up to 300,000 pesos of personal accident insurance from Manila Bankers Life Insurance Corporation. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members with 50,000 life insurance coverage and 24/7 memorial concierge services. Exclusive free gifts with Vision Care, now more accessible to all members anywhere in the world. Get your free IMG and Kaiser frames through the IMG portal. Free unlimited consultation and discounted medical services for members and their immediate family members through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Become an automatic mutual fund investor through the IMG Soldivo Strategic Growth Fund in partnership with Rapper Financials. Get exclusive access to IMG's partner industries. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from Kaiser International Health Group Incorporated. Access to the multiple option super term, life insurance products, income replacement assurance, and Everest Memorial Solution designed by the country's top insurance provider, Manila Bankers Life.
Free investment seminars. Invest in mutual funds at 0% entry fees exclusively to IMG members. Access to stocks online trading platform, MyTrade. Access to special rates from Palawan Pawn Shop. Increase your savings with these exclusive discounts. Save your money on your car, fire, travel, personal accident insurances through Vault Assurance, an IMG brand. Exclusive member savings on real estate purchases. Special discounts on memorial lots and interment packages. Exclusive member discounts on special courses to keep you abreast of the evolving technology and ever-changing industry. Convenience and peace of mind with our 24/7 Memorial Concierge service, providing assistance to help the family arrange the best but most reasonable funeral for their loved one. Protect your assets by creating your own corporation through Asset Preservation Service. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto program. Be in the financial industry. Become debt-free, help families achieve financial success, and get the income you want from your own business in the elite financial industry. Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through IMG's Travel Rewards program. Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Free HMO coverage for marketing directors, senior marketing directors, and executives. Get the member support you need. The most powerful members portal available anytime, anywhere. Domini Tool, the best digital marketing platform for IMG members. Know the latest IMG updates, news, runs, and reminders through the exclusive newsletters and emails. Nura Cash e-wallet facility for IMG international transactions. It allows members to conveniently receive commissions and IMG payments, transfer funds, pay bills through the kiosk, and request check for pickup at IMG office. It's accessible anytime, anywhere. International members exclusive benefits. Exclusive money platform. Exclusive events. Exclusive runs and contests. Worldwide protection for international members. Accidental death benefit worth 500,000 pesos. Burial benefit worth 100,000 pesos. Accidental medical reimbursement benefit worth 100,000 pesos. Benefit that protects you from acts of terrorism worth 600,000 pesos. Benefit that protects you from unprovoked murder and assault worth 600,000 pesos. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos with additional feature of repatriation service. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos. The possibilities awaits you here in IMG. Okay po, yan po ang mga tuloy po tayo. Ito po, i-skip na natin po ito kasi ito po yung na pinakita kanina sa video. I-skip na lang po natin ito. Dali yan po yung design din yun. So, ito po yung sample membership platform natin. Pag member ka na, ayan po. So, IMG Members Portal po, ganito po yung makikita po ninyo. So, ayan, nandiyan po yung Soldibo, yung Fidelity Life, Everest, Manila Bankers, Kaiser, ganyan. Pag nakita nyo na po yung portal, pag member na kayo, yan. So, ito po yung membership benefits na binanggit kanina, pre-financial education, and then, ayan po, may discount ng real estate, car insurance, fire insurance, ganyan. At access to stocks and other mutual funds with zero interest fee and lot more. Pre-travel by doing the business. Pre-HMO by doing the business kasi may business din po dito. Kaya kailangan po matin po ng separate seminars. So lahat po ng benefits na po yun, ma-access natin yun, ma-avail po natin yung mga benefits na yun. So
ito po yung one-time payment of membership fee o 5,500 pesos para po sa taga Pilipinas na po dito sa Philippines. Excuse me. Excuse me po. sa ibang bansa po, meron po mga iba-iba pong price po yung yung membership sa bawat bansa. So, doon po kayo magtanong sa mga tao na nag-invite sa inyo kung taga ibang bansa kayo nakikinig ngayon para malaman niyo kung magkano po yung membership fee. And then, meron po tayong accreditation fee at the end of the year na 1,500. Kasi po, para po siyang SNR o Lancaster na para ma-avail mo yung benefits, dapat i-renew mo yung yung membership mo. Ganun din po siya. Yan. So, have yourself right now a financial check-up. Diyan po yung mga coach nyo, yung mga nag-invite sa inyo, sila po yung lapitan nyo para ma-financial check-up kayo. Okay? So, sabi nga ni Robert Kiyosaki, financial freedom is a mental, emotional, and educational process. Okay? So, congratulations po. Tapos na po tayo. Maraming salamat po sa pakinig nyo. Stop share na po ako. Hello, Coach Joey. Okay, so yan thank you Coach Buboy for serving the Liaño Dynasty MOFC. Okay? Picture So, tayo. So ngayon po napakarami nating natutunan sa gabing ito at halos lahat wake up call para talagang makapag-start po tayo na Walang dahilan na hindi tayo mag-member sa IMG dahil sa membership pa lang natin, sulit na sulit yung ating mga benefits. Okay? So, ngayon po, may I request po na mag-open po tayo ng cam para at least po picture man lang po tayo at pag nagkita-kita po tayo ng live, at least po, meron po tayong pagkakilanlan po sa bawat isa. Ayan. So, yan. Ang dami nagpapasalamat, paring Buboy. Okay, thank you rin. So, simulan po natin dito kasi dalawang page So, yan po So, sa mga nakapag-open na po ng cam, tingin lang po tayo sa cam. Mag-take na po ako ng picture. Yan, thank you po muli sa inyong pag-attend. Yan. So, tingin lang po tayo sa cam. Okay. 1, 2, 3. Okay, so page 2 naman po tayo. Alam po